Kabanata 561. Ang Engkanto Essay Analysis na ito ay ang karanasan sa pananaliksik ng isang matandang iskolar na nakatuon ang sarili sa pag-aaral ng mga sinaunang dokumento at ginalugad ang larangang ito sa buong buhay niya. Sa panahong ito ng mga matatandang iskolar, ang taong ito ay itinuturing na isang alternatibo at isang baliw. Sa halip na magsanay ng mga ehersisyo at martial arts upang mapabuti ang kanyang lakas sa paglilinang, nagpunta siya upang pag-aralan ang mga sinaunang karakter na walang nakakaalam. Pinagtawanan. Yung iba tawang-tawa sa akin sobrang baliw, natatawa ako sa iba at hindi nakikita. Ang ibang tao ay hindi tanga at baliw sa luma at alam ng lahat na mundong ito. Hindi rin maintindihan ni Chen Lei ang espiritual na mundo ng matandang iskolar na ito, ngunit alam niya na ang matandang iskolar na ito, sa pamamagitan lamang ng pagsusulat ng pagsusuri nitong fairy essay, ay maipapasa sa mga panahon at mananatiling magpakailanman. Maingat na isinaulo ni Chen Lei ang pagsusuri ng walang kamatayang tekstong ito at pinag-aralan itong mabuti. Sa mga kamay ni Chen Lei, mayroong tatlong kayamanan na pinaghihinalaang may kaugnayan sa kasalukuyang Immortal Dao. Ang isa sa kanila ay isang walang kamatayang bronze tripod na may 3 paa at 2 tainga. Sa loob ng tripod wall, may mga kasulatan. Ang banal na kasulatang ito ay isang sinaunang immortal na talaan ng teksto. Kaya lang noon, hindi alam ni Chen Lei kung ano ang ibig sabihin ng banal na kasulatang ito. Nagninilay-nilay lang siya sa makalangit na kasulatang ito araw-araw, na magiging malaking pakinabang sa paglago ng kanyang espiritual na kamalayan. Mayroon ding 2 walang kamatayang teksto, ang isa ay ang Daoist na kasulatan, at ang isa pa ay ang walang kamatayang pamamaraan ng teksto na inukit sa Jiushan Bishong Luaozhong. Hindi rin alam ni Chen Lei kung ano ang ibig sabihin ng 2 immortal na diskarteng ito. Gayunpaman, ang Dao Sutra na ito ay maaaring tumakbo ng mag-isa at maging isang pangkalahatang ideya ng lahat ng mga diskarte, na maaaring kontrolin ang lahat ng mga diskarte sa katawan ni Chen Lei, ay maaaring isama sa isang kabuuan. Ito ay isang napaka-misteryosong pamamaraan. Tungkol sa Immortal Text Technique na nakaukit sa 9 na araw na asul na kampana, hindi rin alam ni Chen Lei kung para saan ito, hanggang ngayon ay hindi pa nito naipakita ang misteryo ng pamamaraan. Sa pagsusuri sa mga walang kamatayang tekstong ito, halos naunawaan ni Chen Lei ang mga pangalan at tungkulin ng 3 pagsasanay na ito kumpara sa 3 pagsasanay sa kanyang isipan. Sa 3 pagsasanay na ito, ang ehersisyo sa walang kamatayang kaldero ay tinatawag na Immortal Purple Thunder Dingju, at ang buong pangalan ng Taoismo ay tinatawag na Qingdi Wendaojing, para sa nakaukit sa dingding ng 9 Heavens Below Bell ang hanay ng mga pagsasanay na iyon ay tinatawag na Xian Shangju. Ang 3 pagsasanay na ito ay mga immortal na pamamaraan na sikat noong sinaunang panahon. Natatakot ako na sila lang ang naging master ngayon, at si Chen Lei lang ang master. Bagamat alam ko ang mga pangalan ng 3 pagsasanay na ito, at alam din ang nilalaman ng mga pagsasanay, nais ni Chen Lei na linangin ang mga pagsasanay na ito sa sandaling ito, ngunit mahirap pa rin itong gawin. Dahil, ayon sa mga kinakailangan sa pagsasanay sa paglilinang ng Immortal Dao Technique, kailangan man lang ni Chen Lei na bumuo ng immortal na pundasyon bago niya masanay ang Immortal Dao Technique na ito. Ngayon, si Chen Lei ay isa lamang mortal na katawan, at hindi pa siya nagtatag ng walang kamatayang pundasyon. Sa makatuwid, kahit na alam na ni Chen Lei ang kahulugan ng 3 pagsasanay na ito at kung paano linangin, maaari lamang siyang magnilay-nilay sa kanyang isipan, hindi makapagsanay sa paglilinang. Kung maglakas loob kang magsanay ng paglilinang ng walang ingat, ikaw ay mamamatay sa karahasan. At nagninilay-nilay lang siya sa 3 pamamaraan na ito ng Immortal Dao araw at gabi, hindi ang pagsasanay sa paglilinang. Ang mga benepisyo ay napakalaki. Ang kanyang banal na kamalayan ay lumalakas at lumalakas. Sa mga tuntunin ng banal na kamalayan, siya ay mas malakas kaysa sa henyo ng parehong henerasyon dozens of times, which is an advantage big for Chen Lei. Sa isang kisap mata, 4 na buwan na ang lumipas, at 2 buwan na lang ang natitira bago ang mga laban sa ranggo sa 8 kontinente ng Profound Domain. Sa nakalipas na 4 na buwan, sina Chen Lei, Kung Zuan, Huang Wen, Kong Xiaochen, at Ao Yu ay lahat ay nasa retreat. Hindi pa sila nagkikita, lahat sila ay baliw sa paglilinang. Mag-ehersisyo.
Sa kanila, si Chen Lei ay medyo libre. Gayunpaman, ang ilan sa mga tagapagturo na nagturo sa kanya ay higit pa sa pagtuturo. Gayunpaman, sa araw na ito, may espesyal na nagpaalam kay Chen Lei at sa iba pang 5 immortal na panla na magtipon sa Lingshan kung saan matatagpuan ang dekano. Isinantibi ni Chen Lei at ng iba pa ang kanilang mga bagay sa paglilinang, pumunta sa itinakdang lugar, at nakilala si Din Shu Feibai. Kasama si Shu Feibai, at ilang elder mula sa akademya, lahat sila ay mukhang solemn na at seryoso. Nang makita ang pagdating ni Chen Lei at iba pang 5 tao, sinabi ni Din Shu Feibai, "Nahanap na kita ngayon. May isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. May natitira pang 2 buwan. Isa itong labanan sa 8 kontinente ng Profound Domain. Sa 2 buwang ito, magsasagawa kami ng espesyal na pagsasanay para sa iyo." Panipi. Espesyal na pagsasanay. Matapos makinig kay Chen Lei at sa iba pa, medyo nagulat sila. Medyo malakas na ang kanilang kasalukuyang cultivation practice, at masasabing lampas na sa limitasyon ng mga ordinaryong tao. Halos walang oras ng pahinga. Kahit break na, naglalaro pa rin ito ng upuan. Anong espesyal na pagsasanay ang kailangan mong gawin? Hindi hinayaan ni Shu Feibai na magtagal si Chen Lei at ang mga pagdududa ng ibang tao. Pagkatapos ng maikling paghinto, ipinaliwanag ni Shu Feibai sa kanila, upang makapagbigay sa inyo ng magagandang resulta sa kompetisyong ito sa pagraranggo, nagpasya kaming i-unlock ang sikreto ng selyo. Cave House. Itong Cave House ay may epekto sa pagpapabilis ng daloy ng oras. Ang 1 taon sa bahay ng kuweba ay katumbas ng 1 araw sa labas. Napagpasyahan naming payagan kang pumasok sa landas na ito ng paglilinang ng kuweba upang maaari kang lumaki ng mabilis hanggat maaari. Panipi. Matapos makinig ni Chen Lei at ng iba pa, maging si Chen Lei ay nagulat. Ang pamamaraang ito ng pagbabago ng daloy ng panahon ay posible lamang para sa mga immortal noong sinaunang panahon. Ngayon, kahit isang Supreme Martial Emperor, imposibleng magkaroon ng anti-sky na paraan upang baguhin ang daloy ng oras. Hindi niya inaasahan na sa Xuanming Academy na ito, magkakaroon ng ganoong kuweba na lumalaban sa langit. Sinabi ni Shu Feibai, ang gastos na kailangan upang mabuksan ang gayong kuweba ay napakalaking halaga. Kahit na may mga pinansyal na mapagkukunan ng Xuanming Academy, maaari lamang itong suportahan ng 2 buwan, iyon ay 60 araw. Sa kuweba, iyan ay 60 taon, dapat mong pahalagahan ang bawat sandali sa kuweba at pagbutihin ang iyong paglilinang hanggat maaari. Panipi. Oo, si Chen Lei at ang iba pa ay sabay na sumang-ayon, nagbibiro, kung gaano pambihira ang ganitong pagkakataon. Kung mag-aaksaya sila ng kahit kaunti, ito ay isang malubhang krimen. Mabuti naman, ito ang 5 mapagkukunan ng paglilinang. Kills, primeval stones, at iba pa, sapat para magamit ng bawat isa sa inyo sa loob ng 60 taon. Sumama ka sa akin ngayon at simulan agad ang paglilinang. Mayroon pa ring ilang mapanganib at hindi pa nagagalugad na mga lugar sa kuweba. Dapat kang mag-ingat na huwag pumasok ng walang pahintulot. Kung makatagpo ka ng panganib sa loob, kahit kami ay walang magagawa. Panipi. Lumapit si Din Shu Feibai at ang iba pa, ipinaliwanag kay Chen Lei ang ilan sa mga pag-iingat sa kuwebang ito. Ang cave mansion na ito ay isang maliit na sky cave sa sarili nito. Masasabing isang kumpletong mundo sa loob. Ang kailangan nilang gawin ay gamitin ang daloy ng oras sa loob para maging iba sa labas ng mundo, at pahusayin ang kaharian sa lalong madaling panahon para ma-rank sa Profound Domain Continent. Sa digmaan, magandang resulta ang makakamit. Hindi nagtagal, dinala ni Shu Feibai at ng ilan pang matatanda si Chen Lei at iba pang 5 tao sa ipinagbabawal na lugar. Si Shu Feibai at ilang matatanda ay kumuha ng mga token at sabay na binuksan ang ipinagbabawal na lugar. Kabanata 562. Nang buksan ni Din Shu Feibai at ng iba pa ang restricted area na ito, dumiretso ang lahat sa central area ng restricted area. Sa gitnang bahagi ng ipinagbabawal na lugar, mayroong isang malakristal na patak ng tubig na naglalabas ng malambot na liwanag, na kasing laki lamang ng kamao. Ito ay makapal na natatakpan ng 10,000 rune na mahirap makita sa mata. Ito ay isang cave mansion na maaaring baguhin ang takbo ng panahon. Huwag mong tingnan sa labas, ito ay kasing laki ng kamao,
ngunit sa loob, ito ay isang kuweba na maihahalin tulad sa isang maliit na mundo. Panipi. Sinabi lang ni Xu Feibai kay Chen Lei at sa iba pa. Para sa puntong ito, natural na naiintindihan ni Chen Lei at ng iba pa. Spatial formations at void mustard seeds, kahit na ang kasalukuyang Emperor Wu ay kayang gawin ito, pabayaan ang mga immortal. Handa ka na, ngayon ang ilan sa amin ay magtutulungan upang buksan ang kuweba at papasukin ka. Nag-utos si Din Xu Feibai kay Chen Lei at sa kanyang grupo. Nang marinig ang utos ni Din Xu, si Chen Lei at ang 5 immortal na mga panla ay natahimik at nag-concentrate. At si Din Xu Feibai ay nakipagtulungan sa ilang matatanda upang direktang maglagay ng mga serye ng mga selyo, at dumaong sa isang kuwebang hugis patak na lumulutang sa hangin. Sa isang iglap, nagbago ang kuwebang ito, isang malambot na liwanag ang tumama sa katawan ni Chen Lei, at ang grupo ni Chen Lei ay agad na nawala at pumasok sa kuweba. Naramdaman lang ng 5 miyembro ni Chen Lei ang puting liwanag na tumatawid, at nang imulat nila ang kanilang mga mata, lumitaw na sila sa kuweba. Bago pumasok si Chen Lei at ang 5 pang tao, inutusan na sila. Pagkatapos makapasok sa kuweba, huwag magmadali, manatili kung nasaan ka, at unawain ang pagsasanay sa paglilinang. Pagkatapos ng matagumpay na pagsasanay, maaari kang magmadali sa labas. Mangyaring maghanap ng ilang pagkakataon. Tumingin si Chen Lei at ilang tao sa paligid at nakitang may ilang tahimik na silid sa paligid, na halatang ginagamit para sa cultivation. Si Chen Lei at ang iba pa ay pumili ng isang tahimik na silid. Pagkatapos ay isinara ang tahimik na silid at agad na nagsimulang maunawaan ang paglalakbay ng paglilinang. Sa bawat tahimik na silid, may mga kayamanan para sa pagkalkula ng oras, pati na rin ang ilang mga fairy doll na ginamit upang subukan ang kapangyarihan ng pagsasanay. Masasabing ang lahat ng kinakailangang pagsasanay sa paglilinang ay kasama, na kumpleto. Naka-cross-legged si Chen Lei sa futon sa tahimik na silid at nagsimulang umintindi ng iba't ibang ehersisyo ng tahimik. Sa panahong ito, si Chen Lei ay nakaranas ng maraming pakikipagsapalaran at nakakuha ng maraming bagay, ngunit hindi siya naging mahinahon at mahinahon sa loob ng ilang panahon. Napakaraming bagay, sunod-sunod. Gayunpaman, ang pagsasanay sa kuwebang ito na maaaring magpabago sa takbo ng panahon ay masasabi na ngayong nagbibigay kay Chen Lei ng pinakamagandang pagkakataon na manirahan at magbago. Si Chen Lei ay mabilis na pumasok sa konsentrasyon at pumasok sa isang estado ng pagkalimot sa mga bagay at ako. Mahiwaga at mahiwaga, iba't ibang mga pagsasanay sa kanyang isip, sa ganitong estado, higit pa at higit pang mga pananaw, mas malalim at mas malalim na pananaw, at unti-unting pinaghalo sa isang pagan, ang lasa ay may posibilidad na maging malambot. Sa ganitong sitwasyon, mabilis na tumaas ang lakas ni Chen Lei sa bilis ng paglipad. Nang magising si Chen Lei mula sa pag-atres, muli na siyang nakalusot at naging tuktok ng ika-9 na antas ng Transformation Realm. Sa mundong ito, hindi nasisiyahan si Chen Lei. Pagkatapos uminom ng hindi mabilang na mga tabletas, ikanaway niya ang kanyang kamay at inilabas ang lahat ng pinakamagagandang Dragon Chi Meta Crystals mula sa kanyang storage ring, na pumuno sa tahimik na silid. Tapos, pumasok na naman siya sa retreat. Lumipas ang oras araw-araw. Tuwing pagkagising ni Chen Lei, agad siyang nagretiro pagkatapos kumuha ng ilang likas na kayamanan. Sa ganitong paraan, lumipas ang 10 taon sa isang kisap mata. 10 taon, sa labas ng mundo, ay 10 araw lamang ang nakalipas. Sa nakalipas na 10 taon, ang paglilinang ni Chen Lei, nang walang anumang aksidente, ay nakalusot sa Nahai Realm at naging isang Wuzhen-level powerhouse sa unang antas ng Nahai Realm. Matapos masira ang kaharian ng Nahai, si Chen Lei ay hindi nagmamadali, ngunit nagpatuloy sa pagsasanay sa pag-urong. Ang ganitong uri ng nakakapagod na paglilinang ay talagang isang malaking pagpapahirap para kay Chen Lei at sa iba pa, ngunit ang pag-unlad ay walang alinlangan na malaki. Sa nakalipas na 10 taon, matagumpay na nakapasok sa ikalawang antas ng Nahai Realm ang paglilinang ni Chen Lei. Sa orihinal, maaari rin siyang makapasok sa ikatlong antas. Gayunpaman, hindi nais ni Chen Lei na gumawa ng isang pambihirang tagumpay, ngunit sa halip ay naglatag ng mas matatag na pundasyon. Sa karanasan sa paglilinang sa nakaraang buhay, kasabay ng maingat na pagpapakini sa buhay na ito, bagaman si Chen Lei ay ang pangalawang antas ng Nahai Realm,
ang kapangyarihan ng langit at lupa na maaari niyang tipunin ay mas malakas kaysa sa rurok ng ika-9 na antas ng Nahay Realm. Mas malaki ang taong iyon. Sa kasalukuyan, kung pag-uusapan natin ang tungkol sa aktwal na kapangyarihang panlaban, tiyak na madaling durugan ni Chenlei ang ika-9 na antas ng kaharian ng Nahay. Tumagal lang ng 10 taon. Pagkalipas ng 10 taon, umalis si Chenlei sa customs, lumabas sa tahimik na silid ng Kokshu, at nagpakita sa isang bulwagan. Hanggat lumalabas ka sa bulwagan na ito, maaari kang makapasok sa ligaw na lugar ng mansyon ng kuweba na ito. Ang kuweba na ito ay maihahambing sa isang maliit na mundo. Maliban sa tahimik at ligtas na lugar ng Jingxiu kung saan matatagpuan si Chenlei at ang iba pa, ang ibang mga lugar ay puno ng ilang mga panganib. Siyempre, kapag mas malapit sa ligtas na lugar na ito, mas mababa ang panganib, at mas malayo sa ligtas na lugar, mas malaki ang panganib. Si Chenlei ay matapang at nagpasya na makipagsapalaran sa ligaw na lugar ng Yungib. Dapat mong malaman na kahit na may iba't ibang uri ng mga panganib sa labas, malamang na ang mga ito ay madalas na sinamahan ng mga panganib. Kung iisipin mo lamang ang tungkol sa kapayapaan at seguridad, maaari kang mamuhay ng isang ligtas at matatag na buhay, ngunit hindi ka makakatagpo ng anumang mga pakikipagsapalaran. Si Chenlei ay isang taong mahilig sa adventure. Imposibleng hayaan siyang manatili sa isang tahimik na silid sa loob ng 60 taon ng paglilinang. Higit pa rito, ayon kay Din Shufeibai, may mga panganib sa kuwebang ito, ngunit hanggat hindi ito masyadong malalim, hindi ito masyadong mapanganib. Sinulyapan ni Chenlei ang iba pang 4 na tahimik na silid. Si Kung Zuan at ang iba ay nasa retreat pa rin. Huminga siya ng malalim at lumabas sa light curtain na sumisimbolo ng sign of safety. Sa sandaling lumabas si Chenlei sa magaan na kurtina, naramdaman niya kaagad ang isang walang katulad na sariwang hangin na damaloy patungo sa kanya, at ang kanyang buong katawan ay naging medyo masigla. Umiling si Chenlei, nasa sabik, naghanap ng direksyon, at nagmamadaling umalis. Makalipas ang mahigit kalahating oras, lumitaw si Chenlei sa harap ng isang malaking patch ng halaman, at dumating sa gilid ng isang hindi nakikitang kagubatan. Ang kagubatan na ito ay puno ng nagtataasang mga higanteng puno. 12-12 ng mga tao ay hindi maaaring yakapin ang isa't isa. Ang bawat malaking puno ay ibang uri ng hayop na mahirap makita sa labas ng mundo. Ang puno ay matigas at maihahambing sa ginto at bakal. Inilibot ni Chenlei ang kanyang mga mata sa paligid at nakitang may ilang asul na sutla na damo na tumutubo sa gilid ng kagubatan. Ang asul na sutla na damo ay isang kailangang-kailangan na auxiliary spirit grass para sa pagpino ng asul na silk peel. Napansin ni Chenlei sa loob ng ilang taon na hindi ako nagtanong tungkol sa asul na sutla na damo, at hindi ko inaasahan na makukuha ko ang ani na ito sa sandaling makalabas ako sa ligtas na lugar ng cave mansion. Lumutang si Chenlei patungo sa lugar kung saan naroon ang asul na sutla na damo. Sinilip ang kanyang palad at hinawakan ito patungo sa asul na sutla na damo. Sa sandaling ito, sa gitna ng damuhan, biglang bumaril ang isang asul na ilaw at direktang tumama sa palad ni Chenlei. Masyadong biglaan ang hitsura nitong asul na liwanag. Alam ni Chenlei na may panganib dito, at patuloy na inilabas ang kanyang banal na kamalayan ng maingat, ngunit hindi niya napansin na tumama sa kanya ang asul na liwanag na ito. Kabanata 563. Ang asul na liwanag na ito, tulad ng isang shooting star, ay dumating kay Chenlei sa isang iglap, at ibinuka ang bibig nito upang lamunin ang lalamunan ni Chenlei. Bahagyang pamitik ang daliri ni Chenlei, at isang daliri ng hangin ang umihip, na may putok, na tumama sa ulo ng asul na liwanag na ito. Tumili, sa isang nakakatakot na ugong, ang asul na liwanag ay pinawi ng mga daliri at hangin ni Chenlei, at ito ay ipinako sa isang puno, at ang kalahati ng katawan nito ay lumubog ng malalim sa higanteng puno na kasing tigas ng bakal. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Chenlei na ang bughaw na ilaw na tumama sa kanya ay talagang isang maliit na hayop na parang asul na daga, kasing laki lang ng kamao, balingkinitan, at natatakpan ng bakal na karayom. Parang asul na buhok, kumikinang na may asul na liwanag. Ang maliit na hayop na ito na parang daga, na may 2 mata na kasing laki ng mambin ay naglalabas ng napakaliwanag na liwanag, na may kaunting puwersa, hinailan nito ang katawan nito mula sa higanteng puno, at biglang sinipa ng mga hulihan nitong binti ang higanti sa likod,
ang higanting puno ay nanginig, at ang mga dahon ay nahulog. Pagkatapos nito, ang maliit na hayop na ito, tulad ng isang palaso mula sa tali, ay sumugod muli patungo kay Chen-Lei, napakabangis. Malamig na bumantong hininga si Chen-Lei. Ngayon lang, hindi pinatay ng hangin ang maliit na hayop. Medyo nagulat si Chen-Lei. Ngayon, ang maliit na hayop na ito ay naglakas loob na sumalakay ng hindi napapansin, kaya huwag mo siyang sisihin. Taas. Patuloy na pinitik ni Chen-Lei ang kanyang mga daliri, at ilang sword lights ang lumipad mula sa kanyang mga daliri sa isang iglap. Ang mga sword light na ito ay sobrang siksik, halos maging ilang mga sinulid ng espada, mabilis na tumusok sa kawalan, at dumating sa harap ng maliit na lalaki, hayop. Ang maliit na hayop ay nagpakawala ng isang matalim at nakakatakot na sigaw, at ang katawan nito ay gamulong sa hangin, gamulong sa asul na liwanag, at agad na gumalaw ng paalang sa daan-daang metro, sinusubukang iwasan ang suntok ni Chen-Lei. Gayunpaman, gaano kadali para kay Chen-Lei na maiwasan ang suntok na ito. Ang alambre ng espada ay buhol sa isa sa mga hulihan na binti ng maliit na hayop. Nang umiwas ang maliit na hayop ng patagilid, naputol ang isa sa hulihan nitong mga paa, at isang patak ng malinaw na asul na dugo ang damanak sa hangin. Sa sandaling ito, ang maliit na hayop sa himpapawid ay tumingin sa titig ni Chen-Lei, na nagpapakita ng takot at puot. Biglang nagtaas ng ulo ang maliit na hayop at nagpakawala ng malakas na sigaw, na sumisigaw sa lahat ng direksyon at yumanig ng daan-daang milya. Ang tunog ng paglusob sa kalangitan ay nagmula sa lahat ng direksyon, sobrang siksik, sa isang kisap mata, ang paningin ni Chen-Lei ay napuno ng asul na tubig, libu-libong maliliit na asul na hayop ang dumaan sa masukal na kagubatan, mabilis na nagmamadali sa direksyong ito, parang alon sa karagatan, walang katapusan. Malaki ang ulo ni Chen-Lei sa isang iglap. Ang bawat isa sa maliliit na asul na hayop na ito na nagmumula sa lahat ng direksyon ay may lakas ng pinakamataas na klase ng uwang. Mayroong 10,000 sa kanila, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na may banayad na lamig na nagpalamig sa mga tao. Kung ikaw ay isang general powerhouse at nakatagpo ng Blue Beast Tide, kahit isang martial arts level powerhouse, dapat mong iwasan ito at huwag maglakas loob na labanan ito. Gayunpaman, hindi umatras si Chen-Lei. Sa halip, lumipad siya sa hangin. Sa itaas ng kanyang ulo, agad na lumitaw ang malaki at makapal na kidlat. Ang tunog ng kulog na ito, ang mga ulap ay malalim, at may mga bakas ng kidlat na patuloy na kumikinang, at pagkatapos ay ang hindi mabilang na mga alon ng kulog at kidlat ay parang mga talon, na bumagsak mula sa bagyo, na agad na bumubuo ng isang nagngangalit na kulog at kidlat, nilulunod ang libu-libong asul na maliliit na hayop. Sa nakalipas na 10 taon, inilaan ni Chen-Lei ang kanyang sarili sa pagsasanay sa paglilinang, pag-aaral ng mga diskarte sa Thunder Dao, at pag-unawa sa Thunder Grand Dao at paglilinang upang makapasok sa ikalawang antas ng Nahai Realm. Masasabing higit na doble ang lakas niya kaysa dati. Ginagamit ang kayamanang ito ng bagyo ng kulog. Bagamat ito ay mga pag-atake ng grupo, ang kapangyarihan ng bawat pag-atake ay higit na mas malaki kaysa sa mga pag-atake ng ikapito at ikawalong layer ng pangkalahatang martial arts realm. Sa kabaliwa na ito ng kulog at kidlat, ang mga bughaw na maliliit na hayop sa hangin ay lumulutang na parang dumplings, na nahuhulog mula sa himpapawid, at sa isang kisap mata, ang lupa ay natatakpan ng isang makapal na patong ng asul na maliliit na bangkay ng hayop. Ang mga maliliit na asul na hayop na ito ay tila hindi alam kung ano ang kanilang kinatatakutan. Kahit nasa harap ng malakas na pag-atake ni Chen-Lei, wala ni isa sa kanila ang nakatakas, at sunod-sunod na inatake nila si Chen-Lei. Kaya lang hindi nila ma-penetrate ang outer layer ng Thunder Cloud Storm, pati na rin saktan si Chen-Lei. Sa huli, wala sa mga maliliit na asul na hayop na ito ang nakaligtas, at lahat sila ay pinatay ni Chen-Lei. Nang patayin ni Chen-Lei ang maliit na asul na hayop na ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang bawat isa sa mga maliliit na hayop na ito ay lubhang matyaga. Kung hindi lang sa 10 taong pag-atres, mas lalo siyang bumuti sa lakas at haharapin ang munting halimaw na ito. Ang tanging paraan ay ang makatakas. Ngayon, bagamat mahirap pakitunguhan ang maliliit na hayop na ito, hindi sila magdudulot sa kanya ng maraming problema.
Tumingin si Chenlei sa paligid at may makapal na layer ng maliliit na asul na mga bangkay ng hayop sa ilalim ng kanyang mga paa. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ang maliliit na asul na mga bangkay ng hayop na ito ay unti-unting nawala, at sa wakas, isang malaking lugar ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. May kantab na asul na spore. Ang mga asul na spore na ito, bawat isa ay kasing laki ng daliri, kumikinang at naglalabas ng kaakit-akit na kinang. Ano ito? Medyo kakaiba si Chenlei. Matapos mawala ang bangkay ng maliit na asul na hayop na ito, napakaraming asul na kuwago ang naiwan sa lugar nito, at hindi pa niya nakita ang mga asul na kuwago na ito. Gumalaw si Chenlei at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, naglabas siya ng isang piraso ng asul na spore, at mula sa asul na spore ay biglang lumabas ang isang napakayaman na espiritual na enerhiya, ang ganitong uri ng espiritual na enerhiya, na may bakas ng tubig. Impormasyon ng mga katangian. Ang asul na spore na ito, ang espiritual na enerhiya sa loob nito, ay napakadalisay. Ang maliit na swerte ni Chenlei, isang asul na spore na kasing laki ng hinlalaki, ay magiging isang maliit na asul na ulan ng liwanag, agad na lumubog sa katawan ni Chenlei, at magiging esensya. Purong tunay na kakanyahan. Biglang naramdaman ni Chenlei na ang tunay na essence power sa kanyang katawan ay tumaas. Bagamat ito ay bahagyang pagpapabuti, ito ay sapat na upang masiyahan ang masakit na paglilinang ni Chenlei sa loob ng higit sa 100 araw. Bukod dito, ang ganitong uri ng tunay na diwa ay napakadalisay at madaling mapino. Mas mahalaga pa ito kaysa sa Dragon Chi Metaspore. Tiningnan ni Chenlei ang asul na ibong nagniningning na may sepiro na asul na liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa, at hindi niya maiwasang makaramdam ng saya. Ang asul na spore bird na ito ay dapat na napakayaman. Ikinaway ni Chenlei ang kanyang kamay, at inalis niya ang lahat ng asul na poste. Kung ang lahat ng asul na spore ay hinihigop at pino, kung gayon ang kanyang lakas ay mapopromote sa kaharian ng nahay sa maikling panahon. 3 palapag. Hindi maiwasan ni Chenlei na humanga sa kanya. Tamang lumabas. Kung hindi, gusto niyang itaas ang kanyang cultivation sa 3 antas ng nahay realm. Aabutin ito ng hindi bababa sa 10 taon, ngunit ngayon, sa blue spore na ito, kailangan lang niyang gumastos ng higit sa kalahating taon upang makalusot. Kinuha ni Chenlei ang lahat ng asul na spore, pumunta sa ilalim ng kagubatan, kumuha ng asul na sutla na damo, at maingat na itinago ito. Gamit ang asul na sutla na damo na ito, kailangan na lang niyang mangolekta ng 4 na karagdagang espiritual na materyales para buksan ang pagan upang pinuhin ang Biluo Tung Tian Pil. Ang Biluo Tung Tian Pil na ito ay walang epekto kay Chenlei, ngunit tiyak na isa itong pinakamataas na Diyos para sa mga magulang at nakababatang kapatid ni Chenlei, at ang Biluo Tung Tian Pil na ito ay espesyal na inihanda para sa kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae. Kabanata 564. Nagpatuloy si Chenlei sa paglalakad patungo sa kailaliman ng kagubatan na ito. Sa gilid lamang ng kagubatan, nakakita siya ng isang pambihirang espiritual na damo tulad ng asul na sutla na damo. Hindi ko talaga alam kung anong uri ng panesiya ang gagawin sa kailaliman ng kagubatan. Nagpunta si Chenlei sa kailaliman sa kagubatan sa loob ng 10-10 milya, at talagang malaki ang nakuha niya. Ang mga espiritual na halaman at halamang gamot dito ay masasabing nasa lahat ng dako, at bawat isa sa kanila ay bihira sa mundo. Kaunting panahon na lang, si Chenlei ay nangolekta ng ilan pang auxiliary spirit grass para pinuhin ang Biluo Tung Tian Pil. Bukod doon, marami na rin siyang napitas na iba pang mahahalagang espiritong damo. Ito ay halos isang treasure trove. Siyempre, sa ganoong malaking pakinabang, magkakaroon ng malaking panganib. Sa kagubatan na ito, bukod sa panganib sa lahat ng dako, matatawag din itong krisis. Sa tabi ng bawat uri ng espiritual na damo, dapat mayroong isang bughaw na espiritual na hayop na nagbabantay dito. Ang lakas ng bawat isa sa mga bughaw na espiritong hayop na ito ay napakalakas. Kung nasa labas sila, maaari silang magdulot ng pananakit ng ulo para sa 4 at 5 palapag ng klase ng martial arts. Gayunpaman, kapag nakaharap kay Chenlei, ang mga espiritong hayop na ito ay maaari lamang ituring na nagdudulot ng kaguluhan para kay Chenlei. Sa huli, isa-isang pinugutan sila ng ulo ni Chenlei. Siyempre,
Ang pagpatay ni Chen Lei sa mga espiritong hayop na ito ay may malaking pakinabang sa kanya, hindi lamang siya nakakolekta ng iba't ibang kayamanan at martial arts, ngunit ang mas kawili-wili kay Chen Lei ay na matapos ang mga espiritong hayop na ito ay pugutan ng ulo, sila ay mag-iiwan ng isang piraso ng asul na spore. Ang asul na spore na ito ay binubuo ng pinakadalisay na espiritong Qi, at naglalaman ng bakas ng hininga ng katangian ng tubig. Ang mga asul na spore na ito ay malaki at maliit, ang malalaki ay kasing laki ng mga hugasan, at ang maliliit ay kasing laki ng mga kuko, ngunit walang pagbubukod, lahat sila ay naglalaman ng purong hangin. Nagpatuloy si Chen Lei, at sigurado, habang papalapit siya sa kailaliman ng kagubatan, mas malakas ang mga espiritong hayop na nakatagpo niya. Unti-unti, ang lakas ng mga espiritong hayop na nakatagpo niya ay umabot sa rurok ng martial arts grade realm. Gayunpaman, pagkatapos makipaglaban kay Chen Lei sa loob ng isang araw at gabi, ang espiritong hayop na ito sa pinakamataas na antas ng Wuzun ay pinatay pa rin ni Chen Lei. Sa wakas, nawala ang kanyang katawan, nag-iwan ng isang piraso ng kwarto sa lugar nito. Purong asul na spore. Pagkatapos ng panahong ito ng paggalugad, nalaman ni Chen Lei na ang mga espiritong hayop dito ay hindi mga tunay na anyo ng buhay, ngunit tila sila ay napino sa ilang paraan, partikular para sa pagsasanay sa paglilinang. Lalo na ang asul na spore na naiwan pagkatapos ng pagkawala ng mga espiritong hayop na ito ay isang walang katulad na kayamanan, napakabihirang, mas mahalaga pa kaysa sa pinakamahusay na metaspore. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano, ang pag-uusap lang tungkol sa Blue Spore Bird na ito ay sapat na para bigyan si Chen Lei ng dahilan para manatili dito. Gayunpaman, sa patuloy na pangangaso ni Chen Lei, ang mga Blue Spirit Beast sa lugar na ito ay unti-unting naging mahirap, at kung minsan ay walang Blue Spirit Beast na natagpuan sa loob ng 2 o 3 araw. Alam ni Chen Lei na sapat na iyon. Siyempre, kung patuloy siyang sumisid ng mas malalim, tiyak na madali niyang makakatagpo ang mga asul na espiritong hayop, gayunpaman, ang mga asul na espiritong hayop na ito ay napakalakas, at ang ilan ay umabot pa sa antas ng martial arts. Kung makatagpo siya ng ganoong espiritong hayop, hindi na magkakaroon ng pagkakataong makatakas si Chen Lei. Kaya, hinding-hindi hahawakan ni Chen Lei ang gayong espiritong hayop. Gumalaw at naghanap lang siya ng patagilid sa lugar na ito, sa halip na magpatuloy sa paglalim, dahil wala itong pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Si Chen Lei ay nanirahan sa lugar na ito ng halos 1 taon, at ang mga espiritong damo at mga espiritong hayop sa lugar na ito ay halos napuksa niya. Sa panahong ito, ang paglilinang ni Chen Lei ay parang isang rocket, direktang tumataas sa ika-5 antas ng kaharian ng Nahay. Dapat mong malaman na kahit na manatili siya sa isang tahimik na silid upang magtanim, hindi maaaring magkaroon ng ganoon kabilis na bilis ng paglilinang si Chen Lei. Ang dahilan para sa gayong mabilis na bilis ng paglilinang ay ganap na dahil sa asul na spore. At sa panahong ito, lumabas din sa tahimik na silid sina Kung Zuan, Huang Wen, Kong Xiaochen, at Ao Yu at pumunta sa ligaw. Kaya lang, si Kung Zuan, Huang Wen at iba pa, ang mga asul na halimaw na nakatagpo nila, ay dapat masyadong kakaunti. Pagkatapos ng lahat, sa lugar na ito, si Chen Lei ay nabigyan ng mga payo sa loob ng halos 1 taon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na sina Kung Zuan, Huang Wen, Xiaochen at Ao Yu ay walang natamo. Mula kay Xiaochen, natuklasan ko ang isang napakabihirang uri ng spirit bamboo mula sa lugar na ito. Ang bawat dahon ng spirit bamboo na ito ay isang piraso ng natural na papel na rune, na may kakayahang magpino ng mga makapangyarihang rune. Ito ang kakaibang teknik ng anteng-anteng ni Wan Fazong, kahit si Chen Lei ay hindi ito masyadong alam. Bagamat si Chen Lei ay mayroon ding malalim na kakayahan sa paggawa ng anteng-anteng, dalubhasa siya sa industriya ng sining, na humaharap sa isang sekta na naipasa na mula pa noong sinaunang panahon at ginagamit ang paggawa ng anteng-anteng bilang pangunahing paraan ng paglilinang, ang kaalaman ni Chen Lei ay dapat palaging mababaw. Sa stone tablet, naunawaan ni Huang Wen ang isang set ng walang katulad na swordsmanship. Maraming beses nang nakita ni Chen Lei ang batong plato na ito, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi niya inaasahan na may ganoong bagay sa batong plato na ito. Isang matalinong aparato na minana mula sa pagiging espada. Nakakita pa si Ao Yu ng Dragon Bloodstone sa lugar na ito.
Ang Dragon Blood Stone na ito ay naglalaman ng totoong Dragon Blood. Matapos dalisean ni Ao Yu, ang dugo sa kanyang katawan ay biglang nagngangalit bilang isang Diyos. Ang excitement ay umabot sa sukdulan, at ang isang alon ng dragon power na nakatingin sa mundo ay kusang lumabas. Para kay Kung Zuan, napakaliit ng kanyang mga pagkakataon, at hindi niya alam kung saan hahanapin ang 5 elementong banal na bato. Ang 5 elementong sagradong bato na ito, ang laki ng tangke ng tubig, ay direktang tinipon ni Kung Zuan sa Soul Sea at direktang pinainit. Araw-araw, patuloy na pinalawak ni Chen Lei at ng iba pa ang saklaw ng mga aktibidad sa kagubatan na ito. Hindi sila ng ahas na bumuo ng malalim at maaari lamang mag-explore ng paalang. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay nakakuha ng walang kapantay na mga resulta. Pambihira. Nahanap ko muna itong Sapphire Gourd, at dapat akin ito. Sa araw na ito, nag-away sina Chen Lei at Ao Yu dahil sa Sapphire Gourd. Tumingin si Chen Lei kay Ao Yu, na mukhang galit, at direktang sinabi, hindi ka makatwiran. Siguradong ito ang una kong nakita. Ayaw mo ng gulo, okay. Sinabi ni Ao Yu, sabi mo tumingin ka muna, anong ebidensya ang mayroon ka? Sinabi ni Chen Lei, masyado kang kakaiba. Anong patunay ang kailangan? Tapos, sabi mo una mong nakita, pero anong ebidensya meron ka? Ako, si Ao Yu ay hindi nakaimik, at hindi nakaimik sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya talaga mapatunayan na una niyang nakita ang Sapphire Gourd na ito. I don't care, I have to order this Sapphire Gourd, bigay mo agad. Hindi, tumanggi lang si Chen Lei. Ikaw, galit na kinagat ni Ao Yu ang kanyang mga ngipin at tinapakan ang kanyang mga paa at sinabing, kung hindi mo ito ibibigay, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang malasakit. Panipi. Sinabi ni Chen Lei, nag-aalala pa rin ako na hindi ka magtatagumpay. In this way, since you want this gourd, I want it also, tapos lalaban tayo. Kung sino ang manalo, kung sino ang pupunta sa gourd. Okay, walang problema. Agad namang pumayag si Ao Yu. Wala pang malinaw na sagot ang 5 fairy seedlings, na amo, na pangalawang anak, at sinamantala na lang niya ang pagkakataong ito para matukoy kung sino ang nangungunang 5 fairy seedlings. Ang unang taong pumasok. Kabanata 565. Kung gusto mong ikumpara, paano tayo mababawasan sa iilan? Biglang lumitaw ang 2 figure mula sa masukal na kagubatan, sina Huang Wen at Kong Xiaochen. Hindi na hinintay na magsalita pa sina Huang Wen at Kong Xiaochen, lumitaw din si Kung Zuan mula sa ibang direksyon, at ang 5 immortal ay nagtipon dito sa unang pagkakataon. Sumulyap si Huang Wen kay Chen Lei at sinabing, Brother Chen, mas mabuting magkita tayo kapag nagkataon. Dahil nagkataon lang tayong lahat ngayon, lahat tayo ay magkakasama, kaya bakit hindi tayo magkaroon ng paligsahan? Sigurado tayong 5, sino ang tunay na una? Panipi. Maging si Huang Wen, Kong Xiaochen, o Ao Yu, na maaaring manalo sa libu-libong piling fairy seedlings, at nilinang ng Xuanming Academy, na hindi bihira at bihirang talento sa mundo, natural na mayabang, hindi payag matalo sa ibang tao, dapat umasenso sa lahat, competitive. Sa kasalukuyan ay hindi pa natutukoy ang ranggo ng 5 immortal na binhi. Sa hinaharap, tiyak na may kasabihan kung sino ang ulo at kung sino ang buntot. Ngayong nagkita na sila sa kuwebang ito, mas mabuting ayusin muna ang rangkang na ito. Siyempre, ang mga ranggo ay natural na nakabatay sa kanilang lakas. Nahaharap sa panghihikayat ni Huang Wen, Kong Xiaochen at iba pa, si Chen Lei ay natural na hindi mapapayo. Masaya siyang sumang-ayon at sinabing, okay lang, pero sabihin natin, walang kabuluhan ang matuto sa wala, tayo bakit hindi ka pumunta para ipakita ang iyong ulo? Panipi. Nang marinig ito ni Huang Wen, tumawa siya, at sinabi, iyan ang gusto ko. Si Kong Xiaochen ay nasa tabi, at natural na tumango bilang pagsang-ayon. Para sa dalawa nina Kung Zuan at Ao Yu, sila ay mas hindi gaanong mahalaga. Let's talk about it, anong ginagamit mong pangregalo? Tanong ni Ao Yu kay Chen Lei. Itinuro ni Chen Lei ang sapphire gourd na nakatali sa isang asol na berdeng baging tulad ng jade, at sinabi, ang sapphire gourd na ito ay isang kayamanan,
at lahat ng nakakakita nito ay may bahagi. Dahil nakita na ito ng lahat, pagkatapos, ginagamit namin itong Sapphire Gourd bilang regalo. Kung sino ang mananalo, sino kaya ang magiging may-ari nitong Sapphire Gourd, at paano? Panipi. Hindi mahalaga. Sabay-sabay na sabi ng apat. Sinabi muli ni Chen Lei, tanging ang Sapphire Gourd na ito ay hindi masyadong kaakit-akit. Kung sino man sa atin ang matalo, kikilalanan natin ang isa bilang boss at susundin natin ang utos ng amo. Hindi mo dapat ito tutulan. Ang lakas ng loob na pumayag. Si Aoyu ang unang nagsabi, "Why don't you dare? I happen to miss a group of boys like you." Ang mga salita ni Aoyu ay agad na nagpalungkot kina Kong Xiaochen at Huang Wen. Si Huang Wen ay huminga ng mahina at nagsabi, "Sino ang nakababatang kapatid na hindi palaging sigurado? Sa tingin mo ba ay maaari mo kaming matalo?" Sinabi rin ni Kong Xiaochen, ito ay hindi mas mahusay kaysa sa dati, hindi palaging tiyak kung sino ang amo, sumasang-ayon ako. Natural, walang opinyon si Kung Zuan. Kahit na si Kung Zuan ay may magandang relasyon kay Chen Lei sa panahong ito, itinago pa rin ni Kung Zuan ang sama ng loob na mawala kay Chen Lei sa kanyang puso. Ngayon siya ay gumawa ng malaking pag-unlad sa panahong ito, oras. Gustong mahanap ang nakakahiyang Chen Lei. Well, paano mo ihahambing kung gayon? Nang makita ni Chen Lei na sumang-ayon ang lahat, nagtanong siya. Saglit na nag-isip si Kong Xiaochen, at sinabing, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa isa't isa sa kalikasan, hindi isang labanan sa buhay at kamatayan. Para sa kapakanan ng pagiging patas, lahat ay hindi pinapayagan na gumamit ng ari-arian, ngunit maaari lamang gamitin ang sarili nating pag-aari, tunay na kapangyarihang matuto. Panipi. Tumango si Aoyu at ang iba pa at sinabing, natural iyon. At saka, 5 lang kami dito. Upang maging patas, ang bawat tao ay dapat lumaban sa iba pang 4. Ang nanalo ay mananalo ng 1 puntos, at ang natalo ay 8 puntos. Sa huli, kung sino ang may pinakamataas na rate ng panalo ay natural na magiging boss. Panipi. Ang iminungkahi ni Kong Xiaochen ay isang cyclical war, ibig sabihin, ang bawat tao ay kailangang ikumpara sa iba pang 4 na tao. Sa kasong ito, kahit na ito ay natalo ng isang tao na pinigilan sa mga pamamaraan ng pagsasanay, hindi ito ang kaso sa ibaba. Oo naman, walang problema. Maraming tao ang sumang-ayon, pagkatapos ng lahat, narito sila upang pag-usapan ang lahat, ito ay isang uri din ng paglilinang, hindi natatakot na mag-aksaya ng oras. Ang ilang mga patakaran ay napagkasundoan, tulad ng walang killer, walang table toss, at iba pa. Matapos ang lahat ay napagkasundoan, ang 5 tao ay pumunta sa isang bukas na lugar at naghanda upang matuto mula sa isa't isa. Sa oras na ito, sa Xuanming Academy, si Din Shufeibai, na nanunood sa mga galaw ni Chen Lei at ng iba pa sa pamamagitan ng isang lihim na kayamanan, pati na rin ang ilang matatanda at tagapayo, lahat ay nakakuha ng atensyon. Maging ito man ay ang mentor ni Huang Wen na si Li Qingyuan, ang mentor ni Kung Zuan na si Kung Lanfei, ang mentor ni Aoyu na si Ao Li, at ang mentor ni Kong Xiaochen, ang master ng Fulo, na walang pangalawa sa Xuanyuan Continent, at ang ilang mga mentor ni Chen Lei ay interesado lahat. Si Din Shufeibai at ang mga elder at mentor ay tumingin sa secret treasure at nakita ang mga maliliit na tao na gustong matuto mula sa isa't isa, at hindi nila maiwasang ipakita ang mga ngiti sa sarili. Sa ilang mga tao, maging ito ay Li Qingyuan, Kung Lanfei, o Ao Li at iba pang mga tagapagturo, bagaman sila ay nagturo kina Kung Zuan, Kong Xiaochen, Huang Wen at iba pa sa maikling panahon, lahat ay apektado ng kanilang mga talento, nagulat sa ang kanilang pangunawa at espiritualidad, masasabing si Kung Zuan at ang iba pa ay ang pinakapotensyal na mga disipulo na kanilang naituro kailanman. Bukod dito, sa loob lamang ng ilang buwan, nagkaroon sila ng malalim na relasyon, tinatrato si Kung Zuan at ang iba pa na parang sarili nilang mga anak. Ngayon, nakikita ang mga maliliit na lalaki na gustong matuto mula sa isa't isa, natural na sila ay labis na nag-aalala. Lahat sila ay may 12 punto ng pagtitiwala sa kanilang mga alagad, at naniniwala na ang kanilang mga alagad ay tiyak na mananalo. Sa oras na ito, sa bahay ng kuweba, handa na si Chen Lei at ang iba pa. Sino ang mauuna? Tanong ni Chen Lei. Ako. Si Aoyu ang unang lumabas,
at kailangang harmony ng unang absent si Chenlei. Si Chenlei ay natural na walang dahilan para pigilin ang pakikipaglaban, at sinabing, gayon din, sa pagkakataong ito, ito ay orihinal na sanhi ng pakikipaglaban mo at namin para sa Sapphire Gourd na ito, kaya magsimula tayo sa atin. Naglakad sina Chenlei at Ao Yu papunta sa gitna ng open space, habang nakatayo sa malayo sina Kung Xuan, Kong Xiaochen, at Huang Wen, nanunood ng labanan. Halika na, tiningnan ni Ao Yu si Chenlei at sinabi sa malalim na boses. Pagkatapos, isang malakas na hininga ang lumabas sa kanyang katawan. Isang higanteng dragon ang lumabas mula sa katawan ni Ao Yu at lumipad sa itaas ng ulo ni Ao Yu. Ang dragon ay libu-libong talampakan ng haba, at ang katawan ay kasing kapal ng isang bundok, at ang mga kaliskis ay matibay at malamig. Ang apat na kuko ng dragon sa ilalim ng tiyan ay matalas at matalas, na naglalabas ng malamig na liwanag. Sa sandaling ito, ang higanteng dragon na ito, na may dalawang sinag ng liwanag na kasing liwanag ng mga haligi sa mga mata nito, ay nakatitig kay Chenlei, at isang malaking dragon ang direktang inapi si Chenlei. Si Ao Yu, na may dugo ng pamilya ng dragon, ang mahiwagang imahe na kanyang nilinang ay isang malaking tunay na dragon. Nakita ni Chenlei na ang physiognomy ni Ao Yu ay talagang isang tunay na dragon, at hindi niya napigil ang tumawa o umiyak. Dapat alam mo na itong Ao Yu ay nililinang ang totoong dragon technique, tapos, nakikipagtalo pa siya sa Ao Yu na itong Ao Yu ay talagang ulam sa kanyang harapan. Dapat mong malaman na ang fulong desolate fist na kanyang nilinang ay ang tunay na kalaban ng mga dragon, baha, ahas, sawa at iba pang nilalang, ehersisyo, kayamanan at magic elements. Kung gusto niyang talunin si Ao Yu, maaari niyang sabihin na oo. Madali lang siyang mahuli. Kabanata 566. Gayunpaman, hindi nilayon ni Chenlei na gamitin ang dawang fulong fist. Kung matalo niya si Ao Yu ng ganoon, wala itong pinagkaiba sa panloloko. Ito ay hindi patas kay Ao Yu. Hindi man lang nag-abalang gumamit si Chenlei ng dawang fulong fist para apihin si Ao Yu. Gayunpaman, si Chenlei ay hindi magiging mas mahina kaysa kay Ao Yu nang hindi gumagamit ng dawang fulong fist. Sa makatuwid, direktang gumamit si Chenlei ng isa pang diskarte sa boxing. Ang hanay ng mga diskarte sa boxing ay pare-parehong makapangyarihan at maaaring ganap na pigilan ang lakas ni Ao Yu. Batas sa entablado. Gumalaw ang pag-iisip ni Chenlei, at sa itaas ng ulo ni Chenlei, 7 malalaking bituin ang lumitaw, na nakaayos sa hugis na kutsara, at ang bawat bituin ay parang isang tunay na higanting bituin, nagbubuga ng mga bituin at naglalabas ng malaking pamimilid. Itong set ng boxing technique na ginamit ni Chenlei ay Xuanwu Beidou Quan. Ang Beidou Xuanwu Fist na ito, ang pamana na iniwan ng sagradong hayop na si Xuanwu, si Chenlei, sa nakalipas na 10 taon, ay nilinang ang pangalawang anyo nito, ang Big Dipper. Ang kapangyarihan nitong Big Dipper 7-star, na sinamahan ng Xuanwu Big Dipper Fist, ay lubhang nakakatakot. Sinamantala ni Chenlei ang pagkakataong ito upang subukan ang tunay na kapangyarihan ng mahiwagang imahe ng Big Dipper na nilikha ng kanyang paglilinang. Nakita ni Ao Yu ang 7 malalaking bituin na nakaayos sa kakaibang direksyon sa ulo ni Chenlei, at isang malaking presyon ang lumitaw sa kanyang puso. Ito ang malaking pressure na dulot ng imahe ni Chenlei sa kanya. Pumunta ka, isang mahinang sampal ang ibinigay ni Ao Yu, hamampas pasulong, at inatake si Chenlei. Sa sandaling nabaril ang palad ni Ao Yu, ang tunog ng malalaking alon ay biglang tumunog sa kawalan, at ang hindi mabilang na mga elemento ng langit at lupa ay naging sustansya, na nagpatong-patong sa isa't isa, at inatake si Chenlei. Kasabay nito, ang higanteng totoong dragon na umiikot sa itaas ng ulo ni Ao Yu ay naginat din ng katawan nito. Ang malamig at makakapal na kaliskis ay nagkuskos at gumawa ng malakas na ingay, na parabang isang malaking bakal na pader ang gumugulong sa kawalan, sa lakas at kapangyarihan. Ang napakalaking totoong dragon na ito ay sinamahan ng hindi mabilang na mga alon ng tunay na kapangyarihan, tulad ng mga tunay na alon, at sumugod pasulong, tulad ng dagat ng galit at isang dragon na nagpapakilos sa dagat, at ang buong kawalan ay umungol. Ang tunog ay sumabog kay Chenlei ng mabangis at mabangis kay Chenlei. Ang tunog ng dagat ay umaalingaw sa kawalan,
na sinasabayan ng tunog ng mga dagandong ng dragon, na napapaligiran ng maraming nagtataasang sinaunang malalaking puno, na hindi natitinag ng palad ni Aoyu, halos lahat sila ay bumangon mula sa lupa. Gayunpaman, ang mga sinaunang puno sa kagubatan na ito ay lumago ng higit sa 10-10 milyong taon. Ang mga ito ay malalim na nakaugat sa lupa. Ang mga ugat ng mga puno sa ilalim ng lupa ay masalimuot na magkakaugnay. Ang malalaking puno sa buong kagubatan ay halos pinagsama-sama, kahit na ang lakas ni Aoyu ay 10 beses na mas malaki, at imposibleng bunutin ang mga punong ito mula sa lupa. Gayunpaman, ang mga dambuhalang punong ito ay natangay ng hangin ng palad. Kung hindi dahil sa tigas ng puno ay tiyak na mapuputol ito mula sa baywang. Sunod-sunod na nalaglag ang walang katapusang mga dahon, hinaluan ng hangin ng palad, at marahas na inatake si Chen Lei. Sa ilalim ng basbas ng hangin ng palad, ang mga dahon na ito ay patuloy na umiikot, tulad ng pinakamatulas na lumilipad na kutsilyo. Ang palad ni Aoyu ay umabot sa kapangyarihan ng 4 o 5,000 dragon. Nakaharap sa mabangis at makapangyarihang palad na ito, ang mga mata ni Chen Lei ay malinaw. Nang walang kaunting pagtataka, ang kanyang mga paa ay nakatayong matatag sa kinalalagyan, tulad ng isang malaking bato, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga kamao ay dahan-dahan at gumalaw, na parang tinutulak ang isang malaking mabigat na bagay, dahan-daang dumudulas pasulong. At ang 7 bituin sa itaas ng ulo ni Chen Lei ay biglang nagbago ng kanilang porma sayon sa sandaling ito. Ang 7 superstar ay konektado dulo sa dulo, nakaayos sa isang hilera, nagniningning ng 7 magkakaibang ilaw. Kasunod ng kamao ni Chen Lei, direkta siya ay nagmamadaling lumabas upang salubungin ang umaatungal na dragon at ang malaking hangin ng palad. Ang kamao ng hangin ay mabangis, at ang 7 bituin ay tila pinagtali sama ng isang di nakikitang sinulid, diretsyong sumasabog patungo sa dragon. Ang mga pagsabog ng malalakas at nakakabinging tunog ay umalangaw-ngaw sa mga bundok at kagubatan, at hindi mabilang na sigla ng mga sinag ng liwanag ang tumaas sa kalangitan, na nagiging 7 malalaking sinag ng liwanag, na tumatagos sa kalangitan. At ang napakalaking totoong dragon magic image ay natama ng 7 bituin ng sunod-sunod. Nang magkabanggaan ang 2 panig, sabay nilang dinurog ang ulo ng dragon, at sabay na sumabog ang unang bituin. Tapos, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Dinurog ng 7 magkakasunod na bituin ang katawan ng dragon ng ilang metro ang haba at naging pulbus, at 6 sa 7 bituin ang sunod-sunod na sumabog. Ang nakapalibot na pagbabago-bago ng Yuan Qi ay kumalat sa paligid, at ang lakas ay kamangha-mangha. Sa ilalim ng malakas na epektong ito, ang walang laman ay umaalo na parang ibabaw ng dagat. Sa ilang lugar, may mga lamat na parang itim na buhok na lumilitaw, ngunit sa isang kisap mata, muling nakabawi si Dan tulad ng dati. Sa kuwebang ito, ang espasyo ay mas malakas kaysa sa labas ng mundo. Kaya naman, kaya niyang labanan ang lakas ng pakikipaglaban nina Chen Lei at Aoyu. Kung nasa labas man ito, siguradong tatakpan ng kapangyarihan ng labanan ang dalawa. Nabasag kay Xin. Sinira ni Chen Lei ang 7 stars of the Big Dipper, direktang sinisira ang True Dragon Technique ni Aoyu. Sinira rin ng 7 stars ang 6, na iwan ang huli, tulad ng isang shooting star sa langit, na may nakakadurog na hitsura. Napaungol si Jizin, binutukan niya si Aoyu. Napakaseryoso ng mukha ni Aoyu sa mga oras na ito. Si Chen Lei ay maaaring maging isa sa mga walang kamatayang panla. Walang duda sa lakas nito. Si Aoyu ay psikolohikal na inihanda para dito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Aoyu na ang lakas ni Chen Lei ay magiging napakalakas at mahirap. Gayunpaman, si Aoyu ay may higit pa sa mga maliliit na trick na ito. Nang makitang sinaktan siya ng superstar, iniunat ni Aoyu ang kanyang daliri. Ang kanyang mga daliri ay kasing puti ng jade at payat, halos iba. Ang daliri ng lalaki ay parang daliri, na may maliwanag na sumisikat dito, at itinuro niya ito. Sa isang iglap, ang malaking ilaw ng daliri ay tumpak na tumama sa malaking bituin na tumama dito. Ang makapangyarihang bituin na ito ay agad na sumabog gamit ang kanyang daliri at sumabog sa hangin, tulad ng pinakamagandang paputok, na umuulan sa lahat ng dako. Pagkatapos nito, sunod-sunod na itinuro ni Aoyu, at ang kanyang mga daliri ay gumawa ng mahina at nakakadurog na tunog ng pagsipol, at direktang pumutok sa mahahalagang bahagi ng katawan ni Chen Lei.
Ikinaway ni Chen Lei ang kanyang palad na sinisira ang mga ito ng sunod-sunod. Ang sunod-sunod na liwanag ng daliri na ito ay naglalaman ng kamanghamanghang kapangyarihan, at namamanhid ang palad ni Chen Lei. Ang mga binti ni Chen Lei ay kumalat na may kidlat, at ang buong tao ay parang multo. Habang iniiwasan ang liwanag ng daliri ni Ao Yu, ang ilan sa kanila ay hindi nakaiwas, iwinagayway niya ang kanyang palad at binasag, habang tinutulak si Ao Yu. Si Ao Yu ay sumangot ng malamig, hindi lamang hindi umatras, ngunit sa halip ay binati si Chen Lei ng sunod-sunod. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na lumilipad palabas, at ang mahina at mahinang pagsipol ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga tainga ng lahat, walang katapusan, napapaligiran ng mga puno ang higanteng puno ni Ao Yu ay nabutas, sa pamamagitan ng daliri ni Ao Yu, na nakakatakot. Lumapit si Chen Lei sa gilid ni Ao Yu at hinagis ang kanyang kamao. Sa itaas ng kanyang kamao, mayroong isang kalawakan na magkakaugnay, kung saan 7 superstar ang umikot. Ang kanilang malakas na kapangyarihan ay naging isang pagsabog ng apoy, sumasabog patungo sa Ao Yu 100 metro sa labas. Kabanata 567. Isang piraso ng pilak na kalawakan ang humabol sa kawalan, na nagdadala ng hindi inaasahang kapangyarihan, na direktang tumama kay Ao Yu. Ang dalawang palad ni Ao Yu ay patuloy na binaril, ang mga palad ay nagniningning, nababalot ng isang suson ng asul na liwanag, sa itaas ng kanyang ulo. Isang napakalaking malalim na puyo ng dagat ang lumitaw, ang hindi mabilang na mga elemento ng langit at lupa ay nagtipon tulad ng dagat, pinagpala sa mga palad ni Ao Yu na si Yu. Sa sandaling ito, ang palad ni Ao Yu ay naglabas ng 19 na palad sa isang iglap, at ang bawat palad ay 2 beses na mas malakas kaysa sa nakaraang palad. Sa huling palad, bumulong ang hangin mula sa palad, parang tunog ng kulog na tumatama sa dalampasigan. Malaki at nagbabago ang kulay. Sa wakas, ang malakas na puwersa ng kamao na tulad ng kalawakan ay binaril ni Ao Yu, naging sumisikat na liwanag ng bituin, at naglaho sa hangin. Hindi nasaran ng loob si Chen Lei, ngunit humakbang pasulong, sinuntok muli, at marahas na inatake si Ao Yu. Ang kamao ni Chen Lei ay parang dumadagandong na kulog. Ang bawat kamao ay gumawa ng nakakabinging dagandong, mabigat, na napapaligiran ng 7 malalaking bituin, at bawat kamao ay may kapangyarihan ng libu-libong dragon, na nanginginig sa nakapalibot na kawalan. Nanginginig ang buhay. Bagamat sinubukan ni Ao Yu ang kanyang makakaya na harangin ang kaliwa at kanang block, sa harap ng walang katapusang hanging kamao ni Chen Lei, sa wakas ay napasok ni Chen Lei ang kanyang palad gamit ang isang suntok at tumama sa kanyang balikat. Sa ilalim ng suntok na ito, si Ao Yu ay direktang natamba at natama ng malakas sa isang malaking matandang puno, ang kanyang buong katawan ay sumakit, at ang kanyang buong katawan ay halos mabali. Si Chen Lei ay hindi nagpapatawad, sumunod siya na parang hangin, at hinampa si Ao Yu ng kamao. Nang makita ang malaking kamao na mabilis na pumupuno sa kanyang paningin, si Ao Yu ay napasigaw sa takot at pinaikit ang kanyang mga mata nang hindi namamalayan. Ang malaking kamao ng hangin ay humihip sa buhok ni Ao Yu pabalik, ngunit walang sakit kapag naisip niya ito. Dahan-daang iminulat ni Ao Yu ang kanyang mga mata at nakitang huminto ang kamao ni Chen Lei nang wala pang 1 sentimetro mula sa dulo ng kanyang ilong. Malinaw, maawain si Chen Lei, kung mahulog siya sa suntok na ito, madudurog siya sa isang bulok na pakwan kung mayroon siyang makapangyarihang pamamaraan ng proteksyon sa katawan. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Masungit na sabi ni Ao Yu, bagamat hindi pa rin siya nasisiyahan sa kanyang puso, alam din niyang nahihigitan siya ng tunay na lakas ni Chen Lei. Nang makitang inamin ni Ao Yu ang pagkatalo, dahan-daang binawi ni Chen Lei ang kanyang kamao. Sa round na ito, umiskor siya ng 1 puntos, habang si Ao Yu ay hindi. Sumunod, ang ikalawang laban ay sa pagitan nina Kong Xiaochen at Huang Wen. Si Kong Xiaochen at Huang Wen ay maaaring parehong ituring na pinakamataas na henyo. Ang talisman ni Huang Wen ay kakaiba, at ang sining ni Kong Xiaochen sa pagguhit ng mga anteng-anteng sa kawalan ay walang kapantay sa mundo. Sa pagitan nilang dalawa, naglaban sila ng daan-daang galaw. Sa huli, mula kay Xiaochen lang sila nagkaroon ng pagkakataong manalo at talunin si Huang Wen at umiskor ng puntos, ngunit hindi umiskor si Huang Wen. Ang ikatlong laban ay nil arrow sa pagitan nina Chen Lei at Kung Zuan.
Bagamat may magandang relasyon si Kung Zuan kay Chen Lei sa panahong ito, ayaw ni Kung Zuan na maging maawain sa mga talakayan. Natural, hindi sinasadyang sumuko si Chen Lei. Nais din niyang malaman kung anong uri ng pag-unlad ang nagawa ni Kung Zuan sa nakalipas na 10 taon. 5 elemento ng Divine Light ni Kung Zuan ay hindi rin nakamit ang tagumpay, ngunit nagawang bahagyang sirain ang kaaway. Ang iba pang mga diskarte ni Kung Zuan ay hindi isang malaking banta kay Chen Lei, ngunit ang 5 elemento ng banal na liwanag na ito ay talagang pinakamalakas na kayamanan ng makulay na paboreal. Ginawang 5 Divine Sword ni Kung Zuan ang 5 elementong banal na liwanag at ini-swipe ang mga ito, na tila may kapangyarihang buksan ang langit at lupa, kahit ang matigas na katawan ni Chen Lei ay hindi makayanan. Gayunpaman, ang pasanin kay Kung Zuan ng 5 elementong ito ng banal na liwanag ay masyadong malaki. Bago matalo si Chen Lei, si Kung Zuan ay hindi muna nakahawak at natalo ni Chen Lei. Sa ganitong paraan, nakamit ni Chen Lei ang 2 panalo at natalo din si Kung Zuan. Pagkatapos noon, sina Huang Wen at Ao Yu na may sapat na pahinga ay napunta sa isang matinding labanan. Ang swordsmanship ni Huang Wen ay talagang kailangan, ngunit ang lakas ni Ao Yu ay hindi maaaring maliitin. Halos masasabing magkatugma ang dalawa. Mabangis na naglaban sina Huang Wen at Ao Yu sa 3,000 galaw. Sa huli, nanalo si Ao Yu sa isang makitid na margin at umiskor ng 1 puntos. Parehong natalo si Huang Wenzan ngunit hindi nakakuha ng kahit 1 puntos. Sunod, duel sina Chen Lei at Kong Xiaochen. Mas alam ni Chen Lei ang estilo ng pakikipaglaban ni Kong Xiaochen kaysa sa iba. Pagkatapos ng lahat, si Chen Lei mismo ay nakagawa ng magagandang tagumpay sa paggawa ng anteng-anteng. Talagang sanay siya sa paggawa ng mga anteng-anteng. Mas alam ni Chen Lei ang tungkol sa cultivation player tulad ng full cultivation kaysa sa iba. Sa makatuwid, sa pagharap kay Xiaochen, si Chen Lei ay mas relaxed kaysa sa iba. Sa loob ng 100 galaw, matatalo niya si Xiaochen, makaka-score ng 1 pang puntos, at makaka-score ng 3 puntos. Hanggat natalo ni Chen Lei si Huang Wen, masasabing si Chen Lei ay isang karapat-dapat na boss. Nang maglaon, natalo muli si Huang Wen laban kay Kung Zuan na medyo miserable. Si Kung Zuan ay umiskor ng 1 puntos at si Huang Wen ay umiskor ng 0. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nakakuha si Chen Lei ng 3 puntos, si Kung Zuan, Kong Xiaochen, at Ao Yu ay nakakuha ng tig-1 puntos, at si Huang Wen ay naka-0. Ang kasalukuyang mood ng estudyanteng si Huang Wen, tila hindi niya matatakasan ang rangkang ni Xiaowo. Sa harap ni Chen Lei, masasabi ni Huang Wen na wala siyang pagkakataong manalo. Oo naman, sa huli, si Huang Wen ay walang suspense at natalo ni Chen Lei. Sa oras na ito, walang pag-aalinlangan ang posisyon ng boss ni Chen Lei. Sa ilang mga tunggalian, natalo niya sina Kung Zuan, Kong Xiaochen, Huang Wen at Ao Yu. Ang tatlo ni Kung Zuan, Kong Xiaochen at Ao Yu ay natalo sa isang laban, at bawat isa ay nanalo sa isa. Ang sitwasyon ngayon ay natukoy na ang rangkang ng boss na si Chen Lei, at ang rangkang ng maliit na 5 Huang Wen ay wala ng pagdududa. Ito ay nasa pagitan ni Kung Zuan, Kong Xiaochen at Ao Yu. Ang mga huling ranggo ay hindi pa natukoy. Sa kabila ng pagkatalo ni Chen Lei, kinailangan ni Kung Zuan, Kong Xiaochen, at Ao Yu na iiba ang kanilang sarili sa isa't isa. Sa ngayon, si Kung Zuan, Kong Xiaochen, at Ao Yu ay nakapagpahinga ng mabuti, at ang kanilang lakas ay nasa sukdulan nito. Kung Zuan, naglakas loob ka bang makipag-away sa akin? Si Ao Yu ay natalo ni Chen Lei, at siya ay labis na hindi nasisiyahan, ngunit dahil siya ay natalo, walang masabi. Gayunpaman, kasama ni Kung Zuan si Chen Lei. Alam na alam ito ni Ao Yu. Bagamat natalo siya ni Chen Lei, kung kaya niyang talunin si Kung Zuan, mawawalan ng mukha si Chen Lei. Sa kasalukuyan, naaaliw lamang ni Ao Yu ang kanyang sarili sa ganitong uri ng pag-iisip. Nang makita ni Kung Zuan si Ao Yu na sumisigaw, hindi niya naintindihan ang iniisip ni Ao Yu. Ha, kinukulot mo ba talaga ako na parang malambot na persimmon? Si Kung Zuan ay muling natalo ni Chen Lei, at ang kanyang puso ay puno ng galit. Gusto niyang maghanap ng mapagbubuhos ng kanyang galit, ngunit si Ao Yu ay nag-udyok sa kanya sa oras na ito at agad na nag-alab sa kanyang galit.
Sino ang natatakot kanino? Tumalon si Kung Suan sa gitna ng kagubatan, tumayo ng buong pagmamalaki. Ikanawit ang kanyang daliri kay Ao Yu, at sinabing may pagkadismaya, halika. Hindi gaanong nagsalita si Ao Yu, ngunit pagdating niya kay Kung Suan, binaril niya ito gamit ang isang palad. Ngumisi si Kung Suan, ang 5 elementong magic sword ay direktang lumitaw sa kanyang kamay, at pagkatapos, na may isang laslas, ito ay lamalas patungo sa palad ni Ao Yu, at ang 5 elementong magic sword ay tumagos sa palad ni Ao Yu at itinuro siya. Putulin ang mga daliri. Kabanata 568. Hindi inaasahan ni Ao Yu na napakabangis ng 5 Elements Excalibur ni Kung Suan, at biglang lumitaw ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang 5 Elements Excalibur na ginamit ni Kung Suan ay ang sikretong pamamaraan ng makulay na paboril na tribo. Ito ay hindi isang kayamanan. Pinagsasama nito ang 5 elemento sa isa at ginagawa silang isang uri ng liwanag ng enerhiya na espada. Hindi naman masama ang kanyang lakas. Si Ao Yu ay mayabang sa kanyang puso. Masasabing walang nakapansin sa kanya. Ang pakikitungo kay Kung Suan ay isang bagay lamang ng paghawak, at hindi niya talaga tinuturing si Kung Suan bilang isang kalaban. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pab-aya na pag-uugali ang naging sanhi ng malaking pagkalugi ni Ao Yu. Si Ao Yu ay pinilit na bumalik sa pamamagitan ng espada ni Kung Suan pagkatapos noon, ang sword light ni Kung Suan ay parang kuryente, at ang sword light ay pumutol sa kawalan, na hindi makaalis sa mga pangunahing punto ni Ao Yu. Kung makaligtaan ka ng isang galaw, matatalo ka sa buong laro. Sa pagitan ni Ao Yu at Kung Suan, ang lakas ng dalawa ay talagang magkatulad. Gayunpaman, ang kapabayaan, buong pagsisikap, diskriminasyon sa sarili, pagkatapos ng 100 galaw, sa wakas ay nahuli si Ao Yu ng mga pagkukulang ni Kung Suan, at isang espada ang inilagay sa lalamunan ni Ao Yu. Gamit ang espadang ito, si Kung Suan ay likas na maawin, kung hindi, ang espadang ito ay madaling tumagos sa lalamunan ni Ao Yu. Ngayon, umiskor na rin si Kung Suan ng 2 puntos sa kanyang kamay, ngunit may 1 puntos pa rin sina Kong Xiaochen at Ao Yu. Ngayon, matagal nang naglaban sina Kung Suan at Ao Yu, at walang maliit na talo. Sa makatuwid, sinuspinde ng 5 tao ang kompetisyon, at pagkatapos makabawi sina Kung Suan at Ao Yu, sasailalim sila sa susunod na round ng kompetisyon. Habang nagpapahinga si Kung Suan at ang iba pa, si Din Kung Feibay at ang iba pang nasa labas ay hindi maiwasang humanga sa kanila. This time the discussion, masasabing masasalamin ang tunay na lakas ng 5 immortal na ito. Sa kanila, ang lakas ni Chen Lei ay karapat-dapat na maging una sa 5 immortal, habang si Wang Wen ay bahagyang mahina. Para naman kay Kung Suan, Kong Xiaochen at Ao Yu, ang aktwal na agwat sa pagitan ng isa't isa napakahina sila at halos pareho sila ng lakas, kung sino ang mananalo o matalo, ang lahat ay nakasalalay sa kanilang karanasan sa pakikipaglaban, mentalidad at maging sa swerte. Ang ilang mga instructor ay kumonsulta paminsan-minsan upang talakayin ang mga pakinabang at disadvantages ng mga buto ng engkanto na ito, at paminsan-minsan ay iniisip nila ang tungkol sa mga plano sa pagsasanay para sa mga pagkukulang na ito. Ang 5 immortal na sidlang na ito, bawat isa sa 10-10 milyon o kahit bilyon-bilyong talento, ay tiyak na magiging mga haligi ng buong Xuanyuan continent sa hinaharap. Kailangan nilang bumuo ng mas pangmatagalang plano sa pagsasanay. Makalipas ang mahigit 1 oras, nakapagpahinga ng mabuti sina Kung Suan at Ao Yu at nakabawi sa kanilang pinakamahusay na kondisyon. Pareho silang tumingin kay Kong Xiaochen. Sa kasalukuyan, si Kong Xiaochen lamang ang hindi nakalaban sa kanila. Nakita ni Kong Xiaochen sina Kung Suan at Ao Yu na nakatingin sa kanila, bahagyang ngumiti, at sinabing, hindi ko alam kung sino kayong dalawa at pag-uusapan ko muna. Hayaan mo akong sumama. Si Ao Yu ay natalo lang ni Kung Suan, medyo nagalit, at malakas na sinabi. Oo, ang ugali ni Kong Xiaochen ay banayad, walang pasensya o walang pasensya, nakasuot ng puti, kaakit-akit at laging kalmado. Hindi nakipag-away si Kung Suan kay Ao Yu, tiwala siyang matatalo si Kong Xiaochen, at walang pagkakaiba sa pagitan ng umaga at gabi. Dumating si Ao Yuhe sa gitna ng open space mula sa Xiaochen, pagkatapos ay sinabi ni Ao Yu, magsimula na tayo.
Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Ao Yu, bigla niyang nakita ang isang dilaw na liwanag na bumagsak mula sa langit at bumagsak sa kanya. Maya-maya, naramdaman ni Ao Yu ang paglubog ng kanyang katawan, na parabang dinidiin siya ng bundok kaya nahihirapan siyang gumalaw. Sa oras na ito, si Kong Xiaochen ay nasa estado ng kaguluhan, mabilis na umatras, at dumistan siya sa Ao Yu. Pagkatapos noon, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Ao Yu na makalapit kay Kong Xiaochen. Singkang Talisman, Slow Talisman, Frozen Talisman, Ivy Talisman, isang serye ng mahiwagang anteng-anteng, kung hindi mo kailangan ng pera, dahil ang mga daliri ni Xiaochen ay pumuputok, sunod-sunod, sunod-sunod, walang katapusan, lahat ay dumiretso sa Ao Yu kasama. Ang enchantment na ito ay hindi malakas, ngunit ang epekto nito ay lubhang nakakadiri, kaya ang bilis ni Ao Yu ay mas mabagal kaysa sa bilis ng pagong. Nakawala si Ao Yu mula sa mga tanikala ng mahiwagang anteng-anteng, at agad na bumagsak sa kanya ang dalawang mahiwagang anteng-anteng, kahit nabuksan ni Ao Yu ang kalasag at basagin ang ilaw na kurtina upang protektahan siya, wala itong silbi. May mahiwagang anteng-anteng sa kamay ni Xiaochen, dahil sa pagkabasag ng proteksyon na kurtina, nahirapan si Ao Yu na makatakas. Sa huli, si Ao Yasheng ay ganap na natalo ng hindi mabilang na mga alindog ni Xiaochen na umuubos sa sigla ng True Gang. Bagamat nanalo si Kong Xiaochen, hindi ito naging madali at least gumastos siya ng daan-daang anteng-anteng na may iba't ibang katangian, tulad ng pagsunog ng pera. Gayunpaman, ang mga magic charm na ito ay natira lahat mula sa pang-araw-araw na pagsasanay ni Xiaochen, kaya maaari silang masayang. Sa huli, tanging sina Kung Zuan at Kong Xiaochen na lang ang natira. Ngayon, kung ito ay Kung Zuan o Kong Xiaochen, lahat ay may 2 puntos sa kanilang mga kamay. Hanggat ang dalawa sa kanila ang matukoy ang mananalo, pagkatapos ay 5 tao ang ikot ng talakayan ay nakumpleto. Dahil nakipag-away si Xiaochen kay Ao Yu, talagang hindi niya naubos ang gang at aktwal na pisikal na lakas. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang paraan ng pakikipaglaban ay pangunahing gumagamit ng mga mahiwagang enchantment. Gayunpaman, bago makipag-usap kay Kung Zuan, nagpahinga siya ng mahigit kalahating oras mula nang gumaling si Xiaochen sa kanyang pinakamabuting kondisyon. Noon lang siya nakipag-usap kay Kung Zuan. Kaya lang nakatulong ang talakayan kay Kung Zuan na maunawaan ni Kong Xiaochen kung ano ang mutual generation at restraint. Hinarap ni Kung Zuan si Kong Xiaochen. Napakadaling manalo. Agad siyang naglabas ng 5 elemento ng banal na liwanag, naglagay ng isang magaan na kurtina upang protektahan ang kanyang sarili, at pagkatapos ay tinalo si Kong Xiaochen gamit ang isang espada. Bagamat hindi magagamit ni Kung Zuan ang 5 elementong ito ayon sa gusto niya sa ngayon, magagamit pa rin niya ang ilan sa kanilang kapangyarihan. At ang 5 elements divine light na ito ay may katangian, ito ay immune sa iba't ibang mga kayamanan at rune, at maaari lamang makrak ng purong kapangyarihan. Sa makatuwid, wala sa mga magic charm ni Kong Xiaochen ang maaaring magkaroon ng anumang epekto kay Kung Zuan, at madaling lumapit sa kanya si Kung Zuan, na may espada sa kanyang leeg, at hindi niya maamin ang pagkatalo. Si Kong Xiaochen ay isang espesyal na simbolo ng paglilinang. Ang mga pakinabang at disadvantages ng simbolo ng paglilinang na ito ay masyadong halata. Kung mahuli ng kaaway ang kahinaan, madali itong matarget. Alam din ni Kong Xiaochen ang kanyang sariling mga pagkukulang, ngunit hindi isang madaling gawain para sa kanya na itama ang mga pagkukulang na ito. For a while, talagang nahuli siya sa dilema. Sa anumang kaso, ang round ng kompetisyon na ito ay itinuturing na isang matagumpay na conclusion, kahit na ang isang tao ay hindi nasisiyahan, imposibleng baguhin ang anuman, kaya ang pagraranggo ay natukoy. Nauna si Chen Lei, pangalawa si Kung Zuan, pangatlo si Kong Xiaochen, pang-4 si Ao Yu, at pang-5 si Huang Wen. Okay, itong Sapphire Gourd ay akin lang. Tumanggi si Chen Lei na palayain ito, kaya diretso niyang kinuha ang Sapphire Gourd at maingat na iniligpit. Ang Sapphire Gourd na ito ay isang pambihirang kayamanan. Pipino ni Chen Lei ang mga sikat na kayamanan sa hinaharap, kaya magiging sobrang attached siya sa Sapphire Gourd na ito. Now that the rankings are set, ako na ang boss. Mamaya, kailangan mong sundin ang utos ko ha. Tumayo si Chen Lei sa harap ng maraming tao at malakas na sinabi.
Kabanata 569. Malamig na sumangot si Ao Yu, ngunit hindi nagpakita ng pagtutol. Kinikilala ng natalo ang nanalo bilang amo at sumusunod sa utos ng amo. Ito ay isang pre-arranged na regalo. Handa akong tanggapin ang taya. Bagamat hindi nasisiyahan si Ao Yu kay Chen Lei, hindi siya handa na kanselahin ang kasunduan sa pagtaya na ito, at natural na walang pagtutol sina Kung Zuan, Kong Xiaochen, at Huang Wen sa taya. Nakita ni Chen Lei na hindi nagsasalita ang lahat, at kinilala ang katayuan ng amo, at sinabi, "Huwag mong sabihin na ako, ang amo, ay hindi ka bibigyan ng pagkakataon." Ngayon 10 taon na ang lumipas, at may 50 taon na lang ang natitira bawat 10 taon, lahat kayo ay maaaring hamanin ang aking posisyon bilang boss. Kung nanalo ka sa akin, ang boss ang papalitan mo, ngunit kung natalo ka, dapat kang sumunod. Panipik. Matapos makinig sa mga salita ni Chen Lei, nagliwanag ang mga mata ni Ao Yu, Kong Xiaochen at Huang Wen. Kung ganoon, wala na silang pagkakataong bumalik pagkatapos noon. Mula sa kanilang mga puso, hindi nila iniisip na walang pagkakataon na talunin si Chen Lei hanggat nabibigyan sila ng oras upang lumaki, ang pagkatalo kay Chen Lei ay mangyayari lamang. Pumunta ako para mag-cultivate para magsanay. Malamig na nag-iwan ng pangungusap si Ao Yu, at pagkatapos ay umalis ng hindi lumilingon. Pinigilan niya ang kanyang lakas, at kailangan niyang malampasan at talunin si Chen Lei makalipas ang 10 taon. Ilang iba pa, tulad ni Kong Xiaochen, Huang Wen, at Kung Zuan, ay nagpaalam din. Pagkatapos, tumalikod sila at bumalik sa tahimik na silid para simulan ng isa pang round ng cultivation practice. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Chen Lei. Bumalik din siya sa tahimik na silid, patuloy na naiintindihan ang iba't ibang mga pagsasanay, at hanggat maaari ay pagbutihin ang kapangyarihan ng mga kayamanan at martial arts na kanyang pinag-aralan. Sa tuwing naramdaman ni Chen Lei na siya ay natigil, siya ay lalabas at nagre-relax. Naghahanap ng kaguluhan sa mga mapanganib na lugar sa labas upang magbigay ng inspirasyon sa kanyang sariling inspirasyon, at pagkatapos ay bumalik sa tahimik na silid pagkatapos niyang malaman ang mga pangunahing punto. Intindihin. Mabilis na lumipas ang oras, at ang oras sa kuweba ay makalipas ang 10 taon. Sa oras na ito, ang cultivation base ni Chen Lei ay pumasok sa ikalimang palapag ng Nahai Realm. Kung ikukumpara sa iba pang apat, ang kanyang pag-unlad ay ang pinakamabagal, mula sa. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit medyo mabagal ang pag-usad ni Chen Lei ay dahil lamang sa sobrang solid ng kanyang pundasyon, ngunit sa tuwing umuunlad siya ng isang antas, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa iba pang 2 o 3 antas. Natapos ang 10 taong kasunduan, at si Chen Lei at ang iba pang 5 immortal na panla ay muling nagtipon upang pag-usapan. Kaya lang pagkatapos nitong round ng kompetisyon, si Chen Lei pa rin ang nangunguna sa isang laban, at walang makakatalo sa kanya. Si Ao Yu ay muling natalo ni Chen Lei, ang kanyang ekspresyon ay napahiya, at walang sabi-sabi, bumalik siya sa tahimik na silid upang muling magdusa sa pagtatanim. Ang iba ay tumanggi din na masiraan ng loob, at lalo pang nagtanim. Ito ang pag-ikot pagkalipas ng 10 taon, at muli, pagkatapos ng ilang tao na matalo muli kay Chen Lei, bumalik sila sa mapait na paglilinang. Ang ganitong pag-ikot, sa isang kisap mata, sa kuweba, 60 taon na ang lumipas sa isang iglap. Ang pag-unlad ni Chen Lei at ng iba pa ay kamangha-mangha. Lahat sila ay umabot sa ika-9 na antas ng Nahai Realm Martial Arts. Isang pagkakataon lang ang kailangan para makapasok sa Soul Realm Martial Sage level. Sa sandaling tumuntong ka sa antas ng Martial Saint, nangangahulugan ito ng agwat sa pagitan ng immortal at karaniwan. Ang isang Wazen level powerhouse sa Nahai Realm ay maaari lamang ituring bilang isang mortal na katawan, at pagkatapos na tumuntong sa Soul Seed Realm ng Martial Sage level, pagkatapos ay siya ay magiging transcendent at purified at maging isang mas mataas na antas na anyo ng buhay. Hindi lamang mapapahaba ang kahabaan ng buhay, at magiging madali itong mabuhay ng libu-libong taon, ngunit ang pisikal na lakas ay mapapabuti din ng gusto, at ang banal na kamalayan ay magiging mas malalim at mas maliksi, at maaaring mailalarawan sa pamamagitan ng bahagyang mga kaguluhan, na nagiging mga clone, at iba pa. Ang mahika ay higit pa sa pangkalahatang martial artist.
Kaya lang, si Chen Lei at ang mga tao sa kuwebang ito ay hindi na makakalusot sa Saint Martial Realm. Pagkatapos lamang ng labas ng mundo, pagkatapos na dumaan sa kapigatian, maaari silang ituring na papasok sa Martial Realm. Ang Heavenly Tribulation ay natatangi din sa Martial Saint Realm. Kapag naabot mo ang Martial Realm, sa tuwing makakalampas ka sa isang level, haharapin mo ang Heavenly Tribulation. Ang bawat Heavenly Tribulation ay isang kamatayang sakuna, ito ay lubhang mapanganib, kahit na ito ay 1,000 taon, ang isang henyo na bihira sa 1,000,000 taon ay hindi sigurado na siya ay makakaligtas sa sakuna ng ligtas. Bukod dito, mas malakas ang lakas, mas mataas ang cultivation, at mas mahusay ang martial artist, mas malakas ang kapangyarihan ng pagnanakaw kung hindi ka mag-iingat, madalas kang malipol. Gayunpaman, kapag nakaligtas ka sa langit at lupa at natiis ang pagbibinyag ng kulog at kulog sa pagitan ng langit at lupa, ang iyong lakas ay susulong ng mabilis, at ang iyong pangunawa sa langit at lupa na Grand Dao ay magiging mas malalim at malinaw. 60 araw sa labas, 60 taon sa Dongfu. Sa loob lamang ng 2 buwan, ang mga pagbabago ni Chen Lei at ng iba pa sa kuweba ay mailalarawan bilang muling pagsilang. Nang matapos ang oras, sabay-sabay na winasak ni Xu Feibai at ng ilang matatanda ang kuweba, at si Chen Lei at ang iba ay lumabas ng kuweba. 5 puting ilaw ang kumislap, si Chen Lei at ang iba ay lumabas ng kuweba at nagpakita sa harap ni Din Xu Feibai at iba pa. Sa sandaling lumitaw si Chen Lei at ang iba pa sa harap ni Xu Feibai at ng iba pa, ang aura ay kasing lakas ng isang dragon, tulad ng isang mabangis na hayop, ang bawat aura ay napakalakas, at ang aura ay parang usok ng lobo, diretso sa langit, sa pagitan ng pagbukas at pagpikit ng mga mata, may nakakatakot na kapangyarihan, kahit si Xu Feibai at iba pang makapangyarihang tao ay mararamdaman ng sobrang kaakit-akit na hininga mula kay Chen Lei at iba pa. Kung ikukumpara sa 2 buwan na nakalipas, masyadong halata ang mga pagbabago kay Chen Lei at sa iba pa. Hindi pareho, lahat ay naglabas ng malakas na aura. Maging ang ugali ay naging matatag at mahinahon, may pag-ulan tulad ng maraming taon. Ito lang ang itsura ni Chen Lei at ng iba pang kalalabas lang ng kuweba. Pagkatapos, huminga si Chen Lei at ang iba pa at unti-unting kumalma. Isang uri ng misteryo tulad ng walang katapusang divine abyss. Din, mentor, si Chen Lei at ang iba ay nagmamadaling sumaludaw kay Din Xu Feibai at sa iba pa, na iginagalang ang mga matatanda na tinatrato sila bilang mga kamag-anak mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, maging si Chen Lei ay walang pagbubukod. Sa pagkakataong ito, ang kanilang mga natamo sa kuweba ay masasabing nagbibigay ng panghabang buhay na benepisyo. Noong una ay inakala ni Chen Lei na batay sa maraming pagkakataon, maaari siyang makapasok sa antas ng Emperor Wu bago ang edad na 50, ngunit ngayon ay tila pinalaki ng kaunti ang kanyang mga iniisip noon. Siya ay gumugol ng 60 taon sa mansyon ng kuweba bago niya maabot ang tuktok ng Wuzun. Hindi madaling makapasok sa antas ni Emperor Wu. Gayunpaman, sa pagtatagpo na ito, si Chen Lei at ang iba pa ay kumpiyansa pa rin na malagpasan ang antas ng Emperor Wu bago ang edad na 50. Ngayon, kahit na si Chen Lei at ang iba ay gumugol ng 60 taon sa kuweba, ang kanilang aktwal na edad ng buto ay pareho pa rin ng kanilang aktwal na edad. Bagamat binago ng Cave Mansion na ito ang takbo ng panahon, hindi nito mababago ang mga batas ng paggalaw ng langit at lupa. Kung ang mga tuntunin ng paggalaw ng oras ng langit at lupa ay maaaring baguhin, kung gayon ito ay isa pang antas ng kaharian. Wala na itong magagawa ngayon ni Chen Lei at ng iba pa. Kahit na ang master ng kuwebang ito ay hindi umabot sa ganoong antas. Kabanata 570, si Din Xu Feibai at ilang mentor ay tumingin sa 5 immortal na seedling sa harap nila, sobrang nasisiyahan. Si Chen Lei at ang iba pang 5 tao ay masasabing ang pinakamahusay at pinaka-promising na batch ng mga fairy seedlings na nilinang ng Xuanming Academy sa nakalipas na libu-libong taon. Kapag sila ay lumaki, sila ang magiging mainstay ng buong Xuanyuan continent. Okay, very good. Ngayon wala pang 1 buwan ang natitira para sa Continental Ranking 8 Tournament, maganda ang pahinga mo ngayon, pinakamabuting makapasok ka sa Martial Saint level, para mas kumpiyansa ka. Panipi. Tumanggo si Din Xu Feibai at sinabi kay Chen Lei at sa iba pa. Tumanggo sina Kong Zuan, Kong Xiaochen, Huang Wen, Ao Yu at iba pa.
Pagkatapos ay umalis kasama ang kanilang mga mentor, naiwan si Chenlei na mag-isa. Ang mga mentor ni Kung Zuan at ng iba pa ay tiyak na susubukan ng kanilang makakaya upang makapasok sila sa Martial Sage level ng Soul Seed Realm sa nakalipas na 10 araw, at si Chenlei, dahil sa pagsunod sa maraming sunod-sunod na cultivation mentor, ngayon ay hindi ko na alam kung sino ang kasama ko dapat pumunta. Tumingin si Din Shufeibai kay Chenlei at sinabing, Chenlei, ikaw ang pinakamalakas sa 5 immortal. Sa nakalipas na 10 araw, kung aling tutor ang gusto mong linangin, makatitiyak ka, kahit na ito ay bibigyan ka ng isang tagapagturo ng pinakamahusay na patnubay at hahayaan kang pumasok sa Martial Saint Realm. Panipi. Sinulyapan ni Chenlei si Din Shufeibai at sinabing, Din, siguradong lalampas ako sa Martial Saint Realm, kaya hindi ako makikialam sa ilang mentor. Kailangan mo lang ayusin ang isang lugar na puno ng kulog at kidlat para sa akin. Oo, panipi. Bagamat ang mga komento ni Chenlei ay bahagyang nagbigay ng malaking suporta, hindi niya kailangan ng patnubay ng kanyang instructor. Gayunpaman, hindi nagalit si Din Shufeibai. Para sa ilang mga henyo, pinakamahusay na huwag istorbohin ang paglilinang. Lumaki ka. Dahil dito, malinaw na naunawaan ito ni Din Shufeibai, na nakapag-aral sa maraming tao. Sa oras na ito, pagkatapos marinig ang kahilingan ni Chenlei, bahagyang umungol si Din Shufeibai, at sinabing, dahil gusto mong makahanap ng lugar na puno ng kulog at kidlat, pumunta sa Jinlei Terrace. Ang nakakatakot na lugar na ipinagbabawal, walang gaanong espiritual na enerhiya, ngunit ang kulog at kidlat ay napakarami. Panipi. Jinlei Terrace. Okay, pupunta ako sa Jinlei Terrace. Hindi alam ni Chenlei kung nasaan ang Jinlei Terrace, ngunit dahil inirerekomenda ito ni Din Shufeibai, kung gayon ay tiyak na may katotohanan ito, at masaya siyang sumang-ayon dito. Inayos ni Din Shufeibai ang isang estudyante na direktang ipadala si Chenlei sa Jinlei Terrace. Ang Jinlei Terrace ay isang restricted area. Bago lapitan, nakita ni Chenlei ang hindi mabilang at walang kapantay na gintong kidlat, na nahulog mula sa langit na parang talon at tumama sa lupa. At ang lupain sa lugar na ito ay ganap na ginintoang, na may purong metal na aura, na sumasaklaw sa radius ng libu-libong milya. Sa lugar na ito ng libu-libong milya, ang lahat ng lupa ay purong dayuhan na metal. Noong nakaraan, ang lugar na ito ay mayaman lamang sa ilang mga elemento ng metal na kadalasang nakakaakit ng kidlat. Sa pagdaan ng daan-daang libong taon, ang buong lupain sa lugar na ito ay natatakpan ng kulog at kidlat sa loob ng maraming taon, at ang lahat ng mga dumi sa loob nito ay nadalisay, at ang buong lugar ay naging dalisay at walang katulad na mga piraso ng purong Diyos na ginto. Ang ganitong uri ng Diyos na ginto, ay may pangalan na tinatawag na Tianlei Jin. Ang ganitong uri ng Sky Thunder Gold ay masasabing napakabihirang. Hindi inaasahan ni Chenlei na ang Golden Thunder platform na ito ay talagang isang malaking piraso ng Sky Thunder Gold. Ito ay isang malaking sorpresa na higit pa sa sorpresa ni Chenlei, at ito ay masyadong naaayon sa mga kinakailangan ni Chenlei. Junior Brother Chen, maipapadala ko lang sa iyo, mag-ingat ka mamaya. Ang senior na nanguna kay Chenlei ay nagsabi kay Chenlei na ang kidlat sa unahan ay masyadong siksik, at ang kapangyarihan ay napakalakas, at mahirap para sa senior na ito na makalapit. Salamat, senior, sa pangunguna. Pagkatapos ay aalis na ako. Nagpasalamat si Chenlei sa kanyang mga nakatatanda, pagkatapos ay naglakad patungo sa Jinlei Terrace. Ang walang hanggan na kulog at kidlat ay direktang bumagsak kay Chenlei, ngunit sa isang kisap mata. Ang kulog at kidlat na ito ay dinalisay ng kulog na hugispol na dantian sa katawan ni Chenlei at naging purong kulog at kidlat na diwa, na nakaimbak sa si dantian ay parang thunderpool. Si Chenlei, bilang isang likas na sakramento ng espiritu ng kulog, ay malapit sa kulog at kidlat, at ang mga kulog at kidlat na ito ay hindi makakasama sa kanya. Ang nakatatanda na nagpadala kay Chenlei dito, ay napatingin kay Chenlei, na madaling tumapak sa Golden Thunder Terrace. Isang matinding takot ang lumitaw sa kanyang puso, at pagkatapos ay lumipad palayo. Para sa gayong paglihis, hindi niya ito papatayin. Pumunta upang pukawin. Nang pumasok si Chenlei sa Golden Thunder platform, naramdaman niya na ang malaking piraso ng Heavenly Thunder Gold sa ilalim ng kanyang mga paa ay naglalaman ng sobrang dalisay, mayaman,
at malakristal na enerhiya na katangian ng kidlat, at sa ganitong uri ng enerhiya ng katangian ng kidlat, naglalaman din ito ng hindi umiiral na metallic energy tapos na. Dumating si Chen Lei sa lugar na may pinakamalakas na kulog at kidlat, at naupo ng naka-cross-legged. Ang walang katapusang electric light ay agad na bumaha kay Chen Lei, at si Chen Lei ay nakaupong naka-cross-leg dito sa loob ng 10 araw. Sa nakalipas na 10 araw, siya ay sumisipsip ng hindi mabilang na enerhiya ng kidlat, at ang paglilinang ay direktang umabot sa pinakakompletong estado. Sa loob ng cave mansion, ang cultivation ni Chen Lei ay umabot sa consummation level ng ika-9 na antas ng martial arts class. Gayunpaman, limitado sa kapaligiran sa loob ng cave mansion, imposible para sa kanya na makaligtas sa sakuna at makapasok sa martial sage level. Pagkatapos umalis sa kuweba, pagkatapos ng 10 araw ng paghahanda, sa wakas ay papasok na si Chen Lei sa martial sage realm mula sa soul seed realm. Sa sandaling tumuntong ka sa martial sage realm mula sa soul seed realm, kung gayon ang ihahayag kay Chen Lei ay isa pang mundo. At matagal nang naghanda si Chen Lei para masira ang martial sage realm mula sa soul seed realm. Ang pinakakritikal na punto ng martial sage level ng soul seed realm ay ang pagkakaroon ng soul seed. Direktang tinutukoy ng grade level ng isang soul seed ang potensyal na pag-unlad ng isang martial saint level powerhouse. Sa makatuwid, maraming mga powerhouse na handang umatake sa antas ng martial saint ay gagawin ang lahat ng posible upang maghanap ng mga high-level na binhi ng kaluluwa. Gayunpaman, ang mga buto ng kaluluwa ay mahirap mahanap, at ang mga buto ng mataas na ranggo ng kaluluwa ay mas bihira sa 1,000 taon. Gayunpaman, hindi dapat maging problema ang kumuha ng ilang tier 9 na soul seeds batay sa malalim na background ng alyansa. Gayunpaman, hindi handa si Chen Lei na gamitin ang mga binhi ng kaluluwa na inihanda ng Profound League dahil mayroon siyang mas mahusay na mga buto ng kaluluwa kaysa sa tier 9 na mga buto ng kaluluwa sa kanyang mga kamay, mas mabuti. Noong panahong iyon, nakuha ni Chen Lei ang soul seed ng Thunder God Lotus sa Kishan Secret Realm. Ang binhi ng kaluluwa na ito ay maingat na inalagaan ni Chen Lei upang makalusot sa sandali ng martial saint. Thunder God Lotus Soul Seed, naghahanap sa buong rehiyon at sa labas ng rehiyon, pagod na pagod sa buong mundo, natatakot ako na mayroon lamang ito, ang antas ng kaluwalhatian ay maliwanag. Bukod dito, ang Thunder God Lotus Soul Seed ay parallel sa cultivation practice ni Chen Lei. Sa hinaharap, ang martial soul ng cultivation ay magiging Thunder God Lotus Spirit din. Si Chen Lei ay may napakalinaw na plano para sa kanyang paglilinang, ayusin ang kalsada, natural na hindi hahayaang mangistorbo. Sa sandaling ito, handa na ang lahat. Pinitik ni Chen Lei ang kanyang palad, at isang buto ng kaluluwa na kasing laki ng buto ng lotus ang lumitaw sa kanyang palad, na naglalabas ng lilang liwanag. Kung titingnan mong mabuti, ang mga mahahalagang ilaw na ito ay nasa hugis ng mga bulaklak ng lotus, napakaganda. Ang binhing ito ng kaluluwa ay eksaktong binhi ng Diyos ng kulog na lotus na si Chen Lei ay hindi nag-atubili, at direktang sinimulang sirain ang pamamaraan ng paglilinang at sumanib sa binhing ito ng kaluluwa. Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz. Thank you.